Nagkaroon ng danyos ang barko ng Philippine Coast Guard o PCG matapos itong banggain ang barko ng Chinese Coast Guard dyan sa West Philippine Sea. Sa kabilang dako naman, 4 ang sugatan. Makaraang bombahin ito ng tubig ng Chinese Coast Guard ang isang bangkang inarkilapuyan ng Philippine Navy sa kasagsagan ng paghatid ng supply sa BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal. Kunin natin ang live report. Madeline Villar Moratillo. Mads, okay ka na dyan? Yes, Alex, nagkabanggaan nga yung isang barko ng Philippine Coast Guard at barko ng China. Sa panibagong insidente na naman yan ang pangbubuli ng naglalakiang barko ng China Coast Guard sa bahagi yan ng West Philippine Sea. Nagtamo ng hindi pa matukoy na pinsala ang BRP Sindangan ng Philippine Coast Guard matapos banggain ang barko ng China Coast Guard habang patungo sa Ayungin Shoal. 2 barko ng PCG ang ipinadala para sumuporta sa resupply mission sa BRP Sierra Madre. The illegal actions, illegal maneuvers of the Chinese Coast Guard vessel caused the Philippine Coast Guard to collide with the Chinese Coast Guard vessel. Sa video na ito makikita ang barko ng PCG na naglalayag, habang ang mas malaking barko ng China Coast Guard tumatakbo naman papunta sa BRP Sindangan. Sa isa pang video na ito ng nangyaring banggaan, makikita na pinilit ng mga tauhan ng PCG na maiwasang magdikit ang 2 barko ng tuluyan. Habang ang mga tauhan naman ng CCG makikitang nakatayo lang at kumukuha ng video. There are slight structural damages, the extent of which we still have to check, but they are not minor structural damages to the Philippine Coast Guard vessel. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea issue Commodore Roy Vincent Trinidad, naging matagumpay sa misyon ang supply vessel na Unay sa May 1. Iyan ay sa kabila ng tangkang pagharang ng mga barko ng China. Hindi naman nagtagumpay ang isa pang supply boat na Unay sa May 4. Sa video na ito makikita kung paanong pinagtulungang i-water cannon ng mga barko ng China ang kahoy na bangka na ito na sinubukan pang dikita ng malaking barko ng CCG. Dahil rito, 4 na sakay ng Unay sa May 4 ang nasugatan. Likewise, the water cannon by the another Chinese Coast Guard vessel on the Unay sa May 4 resulted to the breaking of the windshield of Unay sa May and causing slight injuries to 4 of the personnel aboard. Nagkaroon din sila ng minor collision sa iba pang barko ng China na nagtangkang humarang sa kanila. Sa isang pahayag, sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea na ang mga irresponsableng aksyon na ito ng China ay taliwas sa panawagan nilang mapayapang dialogue para mabawasan ng tensyon sa WPS. Hindi umano matitinag ang Pilipinas sa pag-iit ng karapatan sa ating maritime zone, kasama riyan ang Ayungin Shoal na bahagi ng Exclusive Economic Zone. Sa isang pahayag, iginiit naman ng China Coast Guard na mananatili silang naka-high alert at handang rumesponde sa anumang provocative action umano ng Pilipinas. Nanindigan na rin sila na ang Pilipinas ang dapat umako ng responsibilidad sa pangyayari. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Foreign Affairs na ngayong hapon ay ipinatawag nila ang Chinese Deputy Chief of Mission ngayong hapon doon sa DFA para nga makausap kaugnay sa nasabing insidente kung saan iginiit ng DFA na hindi katanggap-tanggap yung ginawang ito ng China at iginiit din na dapat umalis yung mga barko ng China sa bisinidad ng Ayungin Shoal. Sa isang pahayag ay sinabi naman ni Senator Jinggoy Estrada na dapat na irespeto ng China ang international maritime laws at na ang pangbubuli dahil hindi naman banta sa kanila ang ginagawang resupply mission ng Pilipinas. Balik sa iyo, Alex. Okay, Mads, kumusta na yung 4 na mga tauhan ng Philippine Navy na tinamaan ng mga bubog, no? Dahil yung pressure ng tubig ay sumambulat sa windshield ng inarkilahan nilang barko at tumama sa mukha yata. Kumusta sila? Sa ngayon, Alex, batay sa pinakahuling impormasyon natin mula sa Philippine Navy, nasa maayos naman silang kondisyon. Yung 4 na yon ay pagkatapos ng insidente at magkaroon ng chance ay agad naman daw na ilipat doon sa isang barko ng Philippine Coast Guard kung saan sila agad nabigyan ng pangunang lunas. Pagkatapos noon, yung Unay sa May 4 ay ligtas din na nakabalik doon sa Palawan. Okay, maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Mata natin dyan sa Philippine Navy. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.